Okay, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Bago ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang sabihin sa inyo ang ating content ngayon. Ito ay tungkol sa mga product ng HS na gawa ng Corinthian Firearms Manufacturing Company. Dahil tayo ay nag-live at hindi natin na ipakita ang baril na ito sa live dahil bawal ipakita ang mga baril pag nag-live. So, ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang kagandahan at mga features ng baril na gawa ng Corinthian, itong mga HS na ito. At saan ba talaga ito nagmula? So, bakit ito ay sumisikat ngayon? Actually, sa lahat ng mga striker fight, ito ang nagustuhan ko. Sabihin ko sa inyo kung bakit. Okay, bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa inyong paglalike at pag-share ng ating mga videos. Dahil dumarami naman yung ating mga subscribers. At lalo tigit maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nadagdagan naman yung ating revenues. Yung mga revenues na yan, kaya ako gumawa ng YouTube channel ay para matustusan ko yung aking ginagawang pagtulong o pagtulong natin doon sa mga beneficiaries natin na anak ng mga single parent. Meron sila ang lahat ay 6. Kaya ang kinikita ng ating YouTube channel, bagaman kulang pa, ay sa kanila natin itinutulong. Kaya maraming salamat sa hindi pag-skip ng ads. At maraming salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Ayan. Huwag po ninyong tawagan itong number na ito para bumili ng baril. Dahil wala po kami pinagbibiling baril. Mag-message lamang kayo dyan kung kayo may paabot na tulong sa ating mga beneficiaries para ma-recognize kayo ng ating YouTube channel. At mapasalamatan kayo. Kagaya ni Sir Noli Peace America. Bagaman ayaw mo sir magpakilala, ako ay nagpapasalamat sa iyo dahil sa ikaw ay may puso ng pagtulong at sana marami pa ang kagaya mo para marami pa tayong batang matulungan. Okay, punta na tayo dito sa baril na HS. Okay, pag tayo humawak ng baril, ay checkin natin ang chamber. Okay. So, alamin muna natin kung ano talaga ang gumawa nito. So, niresearch ko ito dahil maraming product ang HS ng Corinthia. Ang sabi dito ay, ang HS product ay gawa ng Corinthian Firearms Manufacturing Company. Yan ang kumpanya niyan. At magtataka kayo bakit ito ay meron naging ng Springfield Armory Incorporated. Dahil ang sabi dito ay best known for design. Kaya ito nagustuhan ko, best known for design. Okay, sumikat ito sa kanyang design, lalo na yung kanyang mga HS 2000 at marami itong variation, yung mga XDM series, mga semi-automatic pistol, at ito ay karamihan ay bininta sa United States na ang nagmarket ay Springfield Armory Incorporated o Incorporation. Kaya ito ay sumikat dahil ang nagmarket nito sa Amerika ay Springfield. Okay, under their DX, their XD, XDS, XDM, Echelon, and Hellcat brandings. Yan ang mga brandings nila doon. So, kailan ba ito nag-umpisa? Ito yung nag-umpisa noong 1999. So, yung Vukovic team ay continued, tweak, and improve the design over the next decade. Okay, nag-umpisa ito doon sa Vukovic team. Pinagpatuloy nila in-improve nila yung mga design hanggang sa umabot ng decade at nag-release sila ng SH95 Watsky Samokres or Croatian pistol. Yan yung unang nila. At noong 1999 ay yan, lumabas na itong HS 2000 noong 1999 at the beginning of 2001
yung following success of the HS pistol on the world market, the company changed its name to HS product. Kaya kung mababasa ninyo ito dito, ang nakalagay dito ay HS product. Nakatatak yan dito. Yan, nakatatak. HS product yan. At dito rin, makikita ninyo yung may tatak din yan dito, may stamp yan dito, HS product. So, yan ang ano ng HS product. So, bakit sinabi kong sa lahat ng mga striker ito ang gusto ko? Dahil sa safety features nila. Marami silang safety features. Tinalo pa ang 1911 pagdating safety. Bakit kanyo? Meron itong safety grip. Ayan o. Safety grip. Ibig sabihin, kahit pa mag-release yung kanyang striker niyan, kung hindi ka naman naka-safety grip, hindi yan puputok. Ang isa pa, meron din yang lock at trigger safety. Ayan o, yung kamukha sa Glock. Okay, ang Glock wala nito. Ayan, isa pa nito. Maganda, ito ang isa sa nagustuhan ko. At meron pa ito sa loob na bali tatlo ang safety nito Meron pa itong firing pin safety block sa loob. Mamaya ipapakita ko sa inyo. At ang kagandahan pa nito, bagaman ito ay striker, pag ito ay nag-load kayo, halimbawa nag-load kayo, makikita ninyo na load na siya, ang striker niya ay naka-ready dahil dito. Makikita ninyo na may chamber load. Basta kinasan ninyo, ibig sabihin yung striker niya ay hot. Ito, makikita ninyo. Okay, kaya pag kinalabit ninyo yan, pag yan ay kinalabit ninyo, ito mawawala to. Subukan natin kalabitin. Ayan, nawala o. Ibig sabihin yan, hindi yan, ang striker niyan ay hindi naka-ready. Kumbaga, ang striker niyan ay nakababa. So, yun ang kagandahan yan. At ang sight naman ito ay ang front sight, nawala na nga lang yung kanyang fiber optic. Nawala, sumabit. Yan ang, pero ito madali naman yung palitan may video ako niyan kung paano magpalit niyan. Okay, sasaksakan lang ninyo yan at susunugin ninyo dito ng kahit katul para hindi mawala. Okay, so yan ang isang nagustuhan ko sa dito sa mga product ng HS. At ang isa pa na nagustuhan ko dito, ambidextrous ang kanyang release magazine. Ayan o, kabilaan. Ambi ang magazine niya. At napakagandang i-release ang magazine niya. Suwabe, hindi matigas. Kumbaga, suwabe lang. O kaya maganda ito sa pangkaliwete, maganda rin sa pangkanan. Okay, at kung ito ay 9mm, ang sukat ng kanyang barrel, ang sukat ng barrel nito ay, by the way, ito yung HS40 4.0. Okay? HS9 4.0 itong itong model na to. So, ang niya ay 4 inches ang barrel niya. Okay, maiksi ng 1 inch sa 1911. So, masabi natin na ito ay isang subcompact. Okay? O compact na dahil ang kanyang magazine ay 16 ang laman. So 16 plus 1 ito kung meron sa chamber. At maganda ang kanyang magazine. Okay, tingnan natin kung ito lang ang hindi maganda ito sa mga shooter na gumagamit ng may magnet. Dahil hindi dinidikitan ng magnet. Okay? Sa mga shooter. Kasi ang kalamitan ng shooter, yung kanilang mga magazine pouch ay yung may magnet na. So stainless ito. Hindi dinidikitan ng magnet. So yun lang ang mahirap nito. Kung kayo ay shooter, ang gagamitin ninyong magazine pouch ay yung hindi magnet. Okay. So yan ang nito. At ang kasamang magazine nito ay dalawa. Dalawang kasamang magazine nito, dalawa. Okay, so ang maganda rin ang kanyang slide stop. Maganda rin ang kanyang slide stop dito. Ito, magandang slide stop niya. At pag binuksan natin ito,
ay tingnan natin pag ito binuksan natin, papakita ko sa inyo ang loob. Madali lang siyang buksan, ito lang oh. Pagka i-engage lang ninyo yung slide stop, tapos itong lever na to, itataas lang ninyong ganyan. Ganyang position. Ayan, at i-release ninyo yung slide stop, dahan-dahan. Yan. At para ninyo matanggal ito, kakalabitin lang ninyo itong trigger kasi nakasabit yung kanyang striker. Parang Glock. Okay? Makikita ninyo pag nakasabit yung kanyang striker, nakalabas itong pin dito. Meron siyang pin na nakalabas doon. So, yan. Pag kinalabit ninyo, lalabas na ninyo. At maganda ang kanyang recoil spring. Double spring na siya. Okay. So, yan o. Maganda. Double spring na siya. Ito yung mga modern na baril. So, isang malaki, isang maliit. So, ganito na yung mga modern na baril. At maganda rin yung kanyang kasi yung iba ay plastic ito. Ito steel. Steel ito. Ayan o. Dinidikitan siya ng magnet. So, maganda ang kanyang recoil spring guide rod. Okay, so yan, maganda. At ito yung ang barrel niya ay matibay. Inano ko yung barrel nito, ang materials nito ay galing pa sa Austria sa research ko. Kaya ang barrel nito ay singtibay din ng barrel ng Glock. At tiningnan ko yung kanyang maganda ang groove niya kasi marami. Hindi ko na mabilang. Parang micro groove ito. Marami ang groove niya. At makinis na makinis yung kanyang Kaya maganda ang barrel niya. Okay, maganda rin siya dahil naka-ramp. Ramp siya. At sa malfunction, hindi pa kami nakaranas ng malfunction nito. Dahil ang ginagamit namin bala ay mga round. Full metal jacket na round. Walang dahil firing range ito, hindi kami gumagamit ng hollow point. At hindi na namin ito, kung ito ay gagamit kayo ng mga hollow point at mga reload, kinakailangan ninyong i-throttling yung gilid nito kasi matalas. Pero dahil dito sa range, maganda naman ang mga bull dito, swak na swak. So yan ang kanyang barrel. At ito papakita ko sa inyo yung kanyang firing pin safety block. Ito yung kanyang firing pin safety block ko. Kung mapapansin niyo ito. Ayan o. Kaya yung kanyang, yung nasa gilid na to, panturo ha. Ito yung kanyang firing pin safety block. Ibig sabihin, pag yan ay hindi nakalubog, yung kanyang striker ay nakaharang yan. Nakaharang yan sa kaya yung kanyang firing pin ay yung kanyang striker kahit pa yan ay mabagsak o aksidenteng kumalas yung kanyang disconnector, may firing pin safety block yan. Yun yung firing pin safety block niya, hindi aabanti itong maliban lang aabanti lang yan pagka yung firing pin safety block na yan ay may disconnector yan, bumababa yan. Itutulak yan ito yung kanyang disconnector diyan Ito. So pag yan ay kinalabit, ibig sabihin pag hindi naka-trigger finger, hindi magpo-forward yung kanya dahil ito yung kanyang tumataas na yan yan yung magtutulak do sa kanyang firing pin safety block para yung kanyang yung striker, actually striker safety block yan. Para yung kanyang striker ay magdire-diretso. Ito. Ayun dumidiretso. Yun. Tingnan ninyo. Yan, dumidiretso na. Pero pag inalis ko yung kamay ko dito, ayan, harangan niya yung kanyang striker. Hindi yan makakadiretso. Yun ang isang kagandahan na pagdating sa safety. Maganda ito sa mga beginner. Dahil nga, mayroong firing pin safety block. Okay? Meron pa siyang grip safety. Meron pa siyang trigger safety. So bali tatlo ang nito, ang kanyang safety. Hindi kamukha nung ibang mga
Kaya sa mga striker, sabi ko nga ito ang pinakang gusto ko. At ang isa pa, yung kanyang railing ay, bagaman ito ay polymer, ang kanyang receiver ay nakasandwich dito yung kanyang railing at saka yung mga parts niya ay bakal. At ang railing niya ay mahaba. Ay, pansinin niyo yung railing. Ito yung railing niya. Kasi, ang ayaw ko sa ibang mga ibang polymer, ang railing niya kapiraso lang, maliliit. Ayaw ko na magbanggit ng brand. Ito, mahaba ang railing nito, mahaba. Ibig sabihin niyan, hindi basta-basta kakalug ang inyong slide. Ayan ang haba ng niyan. Samantalang iba mga wala pang 1 cm ang haba. So kaya ito, bagaman ito ay mag-isang taon na sa amin, wala pa akong na major repair dito. Wala pang nare-repair dito. So matibay, kung sa tibay, reliable at maganda itong gamitin. So ayan ang ito ang nagustuhan ko sa gawa ng Corinthia. It is product. Okay, so kung may mga katanungan pa kayo dito, ay marami itong model, yung mga DX, DXS, XD, M, Echelon, and Hellcat. So ito ay HS, ang model nito ay 4.0. Ito ay G2. Okay, G2 ito. At maganda ang kanyang port ng kanyang maluang, hindi siya malabo sa kanyang stove pipe, mag-stove pipe. Okay? So matotal, kung sa mga 9mm, ito ay maganda. At maganda rin itong pang-conceal kasi nga magaan siya at polymer, pero ang pakakita ko pa lamang sa pagka-polymer nito, ito na yung isang matibay na nakita ko. Dahil nga dito pa lang. At sa experience namin, wala kaming naging malaking problema dito. Hanggang sa ngayon, wala pa kaming nagiging sira dito. Kasi napakasimple ng parts niya napakasimple. Ayan kumbaga madaling gawin. Madali yung kanyang disconnector, ang dali lang Ang dali lang nung kanyang disconnector, yun lang Hindi ka mukha nung ibang mga na ayan yung kanyang disconnector, ito yung disconnector, hindi ang gagana pagka hindi naka-press itong kanyang safety grip. Ito, tingnan nyo. Ito yung disconnector niya hindi gumagalaw. Pero pag i-press ko itong kanyang itong safety grip niya, ayan bumababa Ayun yung kanyang disconnector, bumababa. Ayan gumagalaw. So maganda ito. Hindi siya magdi-disconnect kung hindi naka-press itong kanyang safety grip. So maganda ang safety nito. Para sa mga beginner, ito ay ginagarantiya ko sa inyo na safe ito sa mga beginner na At isa pa, maganda ang kanyang spring. So yan lang ang gusto kong ipakita sa inyo. At madali rin naman siyang baklasin, madaling buuhin. Kakabit lang ninyo yung kanyang barrel. Tapos ito na, kanyang recoil spring. Ayan, gaganyan lang ninyo siya. Ang kagandahan nito, yung ibang hindi ganitong style, pag biglang nawala ito, tumatalsik. Ito hindi ito tumatalsik. So papasok lang ninyong ganyan. Pagkatapos ay i-slide lock ulit ninyo. Tingnan natin. Slide lock. Ilagay lang ninyo yung slide lock release. Ayan, naka-slide lock release na. At ibababa lang ulit ninyo ito. So ayan, buo na siya. Kaya madali siyang linisin. Simple lang. At ang isa pa nito,
parehong may adjustment ng windage ang front at saka rear sight. Ito, naka-beaver tail din yung kanyang front sight. Pwede ninyo siyang i-adjust papunta sa left or right. Ito din kanyang rear sight, pwede rin ninyong i-adjust ng left and right. Yan. At pwede rin niya siyang lagyan ng ng red dot. Napakaganda. So maganda rin itong panlaro. Kung panlaro, mas maganda yung HS2000, medyo mahaba kaysa dito. Okay, so wala na akong masasabi dito kundi ayun lang. So ang serration niya maganda, front at saka front at saka rear. So medyo matigas nga lang, kaya kung hawak kayo sa front ay pag ganito. Okay? Dito naman kung hawak kayo sa rear ay pag ganito. Okay? So yan, maganda. So nasabi ko na lahat ang tungkol dito sa HS ng Croatia. At ina-advise ko ito sa mga beginner. Okay, so anuhin lang natin yung may mga bago na tayong basahin lang natin yung mga bago nating spotlight. Ating community spotlight ngayon ay tingnan lang natin. Okay, shout out kay Boy Umay, meron kang 100 plus. Thank you. Ang engagement mo ay perfect. Shout out din kay Kablas, meron kang 1 engagement. At ganoon din kay Hansel Evangelista. Maraming salamat sa iyo. At meron ka ng perfect na engagement, 100 plus. At shout out sa mga kasama mo diyan sa One Gun Pilipinas, Bulacan chapter. Alam ko marami akong subscriber diyan. halos lahat yata ng mga member diyan, subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. Shout out din kay Nemesis, meron kang 4 engagement. At shout out din kay Belsotre, meron kang 50 engagement. Ayan, at maraming salamat sa inyo lahat. Shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin niyo diyan yung bagong Papa Burger namin diyan. Buy one take one ang burger diyan, halagang 40 pesos. Matatagpuan ninyo sa Albarci Street, sa dati kong machine shop. Thank you sa inyo lahat. Hanggang sa muli nating video. Maraming salamat.